Merry Christmas and a Happy New Year! Para sa iba, talagang merry ang Christmas at happy ang New Year dahil sa bonus at iba't ibang regalo. Sa iba naman dahil sa kaliwat ka ng Christmas party at reunion. Ilan lamang yan sa mga biyayang handog ng Diyos para sa atin ngayong Pasko. Pero may mga biyayang walang katumbas na halaga. At walang kapantay na saya. Yan ang ating sama-samang alamin kaya patuloy kayong tumutok. Ngayong gabi, Pag-iibigan na uwi sa hiwalayan. magiging malamig na ba ang Pasko at bagong taon ni Billy? May mga katanungan ka ba sa buhay na pilit mong hinahanapan ng kasagutan? Baka relate ka sa kwento ni Ava. Ano ang common denominator sa mga mayaman, kapos at super kapos sa buhay? Alamin yan kay Vic Garcia. Sundan ang kanilang kwento sa Biyaya ng Pasko. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Bagong simula at magandang kinabukasan. Iyan ang nais nating makamit sa buhay. Subalit iba ang kinalakihan ni Billy. I was born not with a golden spoon. Nakita ko po yung kahirapan po talaga sa society, especially po sa family, especially po sa mother ko. Lumaki man na walang ama si Billy, ay pinanan naman ng kanyang ina ang responsibilidad ng ama. Nagbanat ito ng buto sa iba't ibang trabaho para lang itaguyod ang pamilya. I'm very grateful po na meron po akong mother po na ganito yung kanyang mga sacrifices. Thankful din ako dahil despite na anim po kami, ay kinaya niya pong itaguyod kaming lahat. Ang kasipagan ng ina ang naging inspirasyon ni Billy para magpursige sa buhay. Kailangan kong makatapos ng pag-aaral kasi parang yun lang yung kayamanang pwede nilang naibigay sa akin. But it was survival po, elementary and high school days. Habang nasa high school, nagkaroon siya ng girlfriend. Thinking po na yun po yung kumbaga magsasatisfy ng longing at saka ng emptiness po sa puso. So I thought na yun pala yung answers sa mga questions ko. Well, in fact, hindi po pala. Dagdag sa katanungan ni Billy kung bakit nagkaroon ng colon cancer ang kanyang ina at maaga itong pumanaw. Parang hindi ko po kinaya. And then a typical question po na pumasok sa kaisipan ko, Lord, why? Bakit, Panginoon? Bakit siya pa? Bakit yung mga sacrifices niya ay parang hindi equal sa kung ano man ang meron siya ngayon? Dagdag pasakit sa kanyang puso ang paghiwalay niya sa kanyang girlfriend dahil may iba na siyang minahal. Parang hindi ko na po talaga kinaya at that time, kaya parang bibitaw na po talaga ako sa buhay. Until such time po na na-realize ko na there is something in life than this. Sa gitna ng bigating nararanasan ay tinulungan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na makapag-aral sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Information Systems. Sa isang pagkakataon, nakilala niya ang isang guro na nag-imbita sa kanya sa isang retreat. Naging daan yon upang tanggapin niya si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ako po ay parang na-amaze at na-overwhelm po. Ay, meron po palang Diyos sa langit na nagmamahal. Kahit po ganito ako, I realized po na ang mga bagay po na nangyari po doon sa buhay ko po, sa family ko po, sa personal life ko po, it was a ordained day ng Panginoon upang ako po ay makakilala po sa Kanya. Nahanap din ni Billy ang tunay na kasagutan tungkol sa kahulugan ng buhay na pinagkaloob sa kanya. God became my loving Father and He completed my whole life po. Dahil po sa Kanya, nakita ko po yung very essence and meaning and the beauty of life. At nung siya po ay dumating sa aking buhay, doon ko po nakita yung sense of fulfillment po sa buhay na hinahanap ko. Nang makapagtapos ng pag-aaral ay nagtrabaho si Billy bilang isang content editor ng isang kumpanya at kasalukuyan din siyang nag-aaral sa Bible School. Napatunayan ni Billy na mayroong nagbubuo ng kanyang pagkatao, si Jesus. Habang may buhay pa, sabi nga nila, ay merong pag-asa. You just come to God. God is so gracious po sa atin pong mga buhay. Dahil siya po ay nag-aantay lamang na tayo po'y lumapit sa Kanya and ipapa-experience niya po kung gaano po siya ka-amazing at ka-powerful po na Diyos sa ating mga buhay.
Grabe no, very relatable tong story ni Billy. Kasi nang usually tanong, di ba, lalo kung single ka, oh, malamig ba yung Pasko mo? Oo. Di ba? Pero we've seen in Billy's story na yung Pasko hindi ever kailangan maging malamig. You never have to feel lonely or alone. Not just ngayong Christmas, but for the everyday of your lives. When you have Christ in you, you will feel satisfied and you will feel complete. At yung kumbaga siksik-liglig nag-uumapaw dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. That's so true. Kasi he came to a point in his life, Sonja, where he embraced the true essence of Christmas. The true meaning that Christmas brings into our lives. Right. And if you're watching right now and perhaps you too went through a lot, yung sabay-sabay yung problema nyo, yung mga talagang kinakaharap nyo or whatever you're wishing for has not yet happened, perhaps you too can realize to be joyful because Jesus came into this world to save us. He is the Savior of the world. To us, a Savior has been born, and His name is Jesus Christ. And He wants a relationship with you right now. Will you allow Him? Will you invite Him into your lives? If that answer is yes, then pray with us this simple prayer. Just say, Dear Heavenly Father, thank you for giving me and humanity the greatest gift of all time, the gift of your Son, Jesus Christ. For to us, a Savior has been born. And Lord, I want to respond to this gift by coming to you and humbling myself and asking your forgiveness. Lord, I have come to realize that I have put so much emphasis on so many other things, and I allow those things to matter in my life, but only a relationship with you is the most important of all. So this moment, Lord, I open my heart's door and I invite you, Jesus, to come into my life. Jesus, be the Lord of my life. Jesus, be my Savior. Be the God that will give me joy every single day, not just on Christmas, not just on New Year, but Lord, allow me to experience your joy from this fulfilling relationship. Thank you for loving me unconditionally. I receive you into my life, and I'm excited to journey with you. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ngayong Kapaskuhan, marami sa atin ang masaya dahil sa biyayang natanggap mula sa Panginoon tulad ng bagong damit, bagong sasakyan, bagong bag at kung ano-ano pa. Pero ang guest natin ngayon nakatanggap daw ng biyayang higit pa sa mga mamahaling hiyas. Ano kaya ito? Please welcome on the 700 Club Asia, Papuri and Reverb worship artist, Ava Canaceli. Hi, Ava! Hi! Good day po sa ating lahat. Isa pong pagpapala na makasama dito sa program ng 700 Club Asia. Ayan, thank you for coming here and giving us your time. Ayan, all right. So, Ava, ano ba yung biyayang natanggap mo mula sa Panginoon na higit pa sa mamahaling hiyas? So, ang lalim ng Tagalog ko today. Ano ba yun? Yung biyayang natanggap ko ay nalaman ko yung self-worth ko and purpose ko in life. Wow, medyo malalim-lalim yun ha. Sige, himayin pa natin. Ano ba yung hugot nun? Bakit nasabi mong yun yung biyaya na tanggap mong higit pa sa mamahaling hiyas? Kasi I grew up with insecurities nung bata ako. 3 girls kami. Oy, and okay. middle child ako. Tapos merong mga people's comparison. Compare dun sa mga sister ko na feeling ko ako wala akong talent. Feeling ko ako yung mas darker yung skin. Tapos feeling ko ang pangit-pangit ko compared sa mga sister ko. Kasi yung mga naririnig ko na comparison galing sa ibang tao pag nami-meet nila kami. So parang pag namumit ka, ay, ang ganda naman ng kapatid mo. Tapos hindi sila magsasabi about you. Grabe, no? Medyo relate ako dyan. Pero Ay, mas maputito. Parang mas oo maganda nga. to. Grabe yung mga tao, no? So, paano ba, so after that, paano nagbago yung pananaw mo sa buhay? Paano ka doon
dinala ni Lord from the insecurity to embracing who you are? And how did that change your outlook in life? When I started serving the Lord during teenage years ko, sa praise and worship, tapos dumating yung time na before ako mag-20s, may one encounter ako kay Lord na pinakita niya talaga sa akin, nag-speak siya sa akin na, anak, this is your purpose. Your purpose is to worship the Lord. Your purpose is to worship me. Na hindi ko kailangan ng praises ng mga tao, hindi ko kailangan ng affection, ng attention, kasi I was made to worship the Lord. And yung praises, hindi dapat sa akin mapupunta. Pero dapat kay Lord yung praises ibinibigay. I love it. At saka parang it sets you free, no? Kapag na-lift yung burden ng mga insecurity na yon. So, before that ba, before you had that revelation na, oo nga, no, yung praises kay Lord lang napupunta, what was your view of God before that transformation? I know na mahal ako ni Lord since bata kasi I grew up in a Christian environment. Pero meron sa heart ko na, Lord, nag-care ka ba sa akin? Na concerned ka ba dun sa feelings ko, sa emotions ko? Dahil meron akong insecurities dahil sa mga naririnig ko sa mga tao. Ayun. So feeling ko baka hindi nagki-care si Lord sa akin, sa nararamdaman ko. Oo, no, na parang nakalimutan ako ni Lord kasi ibang tao lang yung mga kapatid ko lang yung pinupuri ng ibang tao. So with that, and then tinawid ka ni God na, oo nga, no, Lord, sa'yo lang yung praises sa mga tao. Ngayong nandito ka na sa season na to ng buhay mo, ano na yung tingin mo kay Lord? Sino na siya sa buhay mo? He's my Savior. Hindi lang for dying on the cross and, di ba, nabuhay siya to save us all. Pero He's my Savior pagdating sa aspects ng confidence ko, ng self-worth, and ng purpose in life. Na sinave niya ako dun sa darkness na times ko ng life nung bata ako. Ayun, I love it. Ngayon, since Pasko na, Ava, no, ano ba yung pinakamagandang biyaya na natanggap mo mula sa Panginoon? Ang pinakamagandang biyaya ay gift of life pa rin, na may second life ako. Kasi before, last year, nagkaroon ako ng health problem and akala ko, yun na yung end ng life ko. Tapos napunta ako sa ER, nadala ako sa ER and na-confine ako sa hospital. And then I prayed kay Lord nung nasa hospital ako. Sabi ko, Lord, if this is my last, yung parang last days, okay lang. Nag-pray pa ako ng ganon. Pero meron pa palang second chance and second life na binibigay sa akin si Lord. And sobrang gift ni Lord sa akin yun. To serve Him more habang may life pa. Dami mo na palang pinagdaanan, Ava, no? Then, pero ngayon, you know, it's a new Christmas, a new year for us to celebrate. Speaking of celebration and gifts, I know may bago kayong kanta with Reverb Worship PH. Kwentuhan mo naman kami tungkol dito. Yes, another biyaya na binigay ni Lord itong Pasko ay yung mapasama ako sa new collaboration ng Reverb Worship ng CBN Asia na ito yung title niya ay Biyaya ng Pasko. So it's a blessing na makasama dito and it's a collaboration with more than 20 artists. Grabe. More than 20 artists and the song is Biyaya ng Pasko. Ano ang mensahe ng kantang ito? It's about remembering the goodness of God, yung katapatan ni Lord, kung paano siya naging mabuti sa atin sa bawat taon, sa bawat pamilya, na nakikita natin every Christmas na yung biyaya ng Pasko ay ang Panginoon. Thank you so much, Ava, for sharing your story. And I'm so happy you're part of the 20-plus artists dito sa kantang Biyaya ng Pasko. Naku, makikita natin ang music video na yun mamaya. Abangan ang TV premiere ng Biyaya ng Pasko sa ating pagbabalik. Stay with us! Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000552260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate, weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today.
Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na si Yahweh, siyang magbabantay, laging nasa piling. Sa mga panganib, ikaw ay ililigtas. Saan man naroroon, ikaw ay iingatan. Lord Jesus, save your chosen people and nation. Samahan mo ng iyong mga anghel ang kanilang mga sundalo. Saan man sila sa mundo, iligtas mo ang mga Hudyo sa kalupitan at atake ng terorista. Bring them back to Israel, where they will someday say, "Blessed are you, Messiah Yeshua, who comes in the name of the Lord." Amen. Nasa mahigit 170 bata na may clubfoot ang ipinapanganak kada oras sa ating bansa. Kasi siyempre, mag-alala talaga ako bilang tatay. Kasi sa mata ng tao, ang bully-bully sa mga bata, yun ang hindi ko kayang tanggapin. Nakasama ang magkapatid na Inok sa 150 pasyenteng may clubfoot na natulungan ng partnership ng Operation Blessing at Tibo Cure Hospital. Nakatutok ang partnership sa paggamit ng tinatawag na Ponseti Technique. Dito ay hindi na kailangan ang malakihang operasyon para maayos ang clubfoot ng isang bata. Because of your generous giving, Zaim and Zaidin were given new lives. Nabigyan ng pag-asa ang kanilang mga magulang. Salamat na lang at nabuwang mga panang mga anak ko. Marami pa pong katulad nila nangangailangan ng inyong tulong. So partner with CBN Asia today. Call the numbers on your screen or scan the QR code to donate. Alam niyo po, tuwing Pasko may tatlong klase ng tao. Una, yung mga taong sobra yaman, hindi niya na alam kung ano pang ririgalo niya sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Bakit? Sa loob ng nakaraang taon, nairigalo niya na lahat ang gusto niya irigalo. Pangalawa, yung mga may pera pero kapos, hindi niya alam din kung ano ririgalo niya dahil kukunti lang ang pera niya. Yung pangatlo, ang panalangin nila, sana wala ng Pasko. Ang lungkot itong nakaraan nilang Pasko. At nung malamang, itong susunod na Pasko, mas malungkot. Kung isa kayo sa mga tatlong ito, makinig po kayo. Number 1, sobra pera nyo. Good news. Marami pong ibang nangangailangan ng pera. Mga nabiktima ng bagyo, nabiktima ng baha, nabiktima ng kalamidad. Yung ibang parte ng panregalo nyo, ibigay nyo sa ibang tao. Sigurado ko ho, mas matutuwa po yung mga taong nakapaligid sa inyo. Number 2, kapos kayo sa pera. Pero may pera naman kayo, may panregalo. Magbawas-bawas din ho sa paggastos, sa pagregalo. Pwede naman mag-abot ng maliit na regalo. At parte po sa matitipid nyo sa pangregalo, bakit hindi nyo pang tulong sa iba? Pangatlo, wala kang pera, wala kang panregalo. Siguro kaya wala kang pera, hindi ka nagregalo. Isa sa mga bagay na natutunan ko sa buhay, huwag niyo po kakalimutan itong kasabihang ito. If you want something you never had, you need to do something you never done. Kung meron ka pa po isang bagay na hindi mo nakukuha sa buhay mo, siguro dapat kang gumawa ng isang bagay na hindi mo pa ginagawa. Ibigan, kung di ka pa nakakapag-donate dito po sa aming programa, 700 Club, para makatulong sa ibang tao. Baka it's about time. Ito na yung hinihintay ng Diyos para ipagkaloob sa iyo yung mga bagay na gusto mo pong makuha sa buhay mo. Ulitin ko po, if you want something you never had, you need to do something you never done. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Ako si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo.
Salamat Yahweh at iniligtas mo ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto, sa Nazi Holocaust ni Hitler, sa 1948 War, Six-Day War ng 1967 at Yom Kippur War ng 1973. Save Israel again, O Lord, dahil hindi ka nagbabago. You are the God that stands with Israel yesterday, today, and forever. Amen. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Refresh others by helping them through CBN Asia. Ipadala ang inyong tulong sa pamamagitan ng BPI eDonate. Sa inyong BPI mobile app, go to BPI eDonate. Select CBN Asia. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon, pangalan, cellphone number, BPI online registered email address at ilagay sa purpose of transaction ang telethon. Tap Donate Now. Enter your BPI online username and password. Piliin ang account na gagamitin sa pag-donate at itype ang one-time PIN. Then, transaction done. With your generosity, marami tayong matutulungan. Kaya partner with CBN Asia today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are two ways to send your donation after you log in. Simply tap Send. Then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next. Then tap Pay. Or you can tap the bills icon. Then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Hindi lang isa kundi mahigit 20 artists ang nagsani-puwersa upang mabuo ang kantang ito. Isa na rito ang ating guest kanina na si Ava Canaselli. Heto na ang latest song mula sa River Worship, ang music label ng CBN Asia. Sabay-sabay nating tanggapin ang Biyaya ng Pasko. Oh, Pasko na. Kumusta kayo dyan? Miss ko na kayo. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Oh, 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 oh. Mula noong bata pa lang ako, hinihintay ang panahong ito. Nagbibilang ng mga araw kung malapit ng Disyembre. Kung saan pinakamasaya, sa langit ay liwanag ng tala. Magsabit ng mga parol, pailaw at tapos kumain ng puto bumbong at bibingka. Paborito ko pag magsimbang sabay aming buong pamilya. Kakanta ng paboritong awitin tungkol sa pagsilang ng Diyos natin na nagdulot ng kaligtasan. O purihin ang kanyang pangalan, Jesus sa puso'y manahan. Bawat Pasko na nagdaan ay hindi nagbabago ang pangako niya mula noon hanggang ngayon. Mula kay lolo't lola, nanay, tatay, tito, tita, ang buong pamilya
Dala-dala ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Halina at siya'y awitan. Hallelujah, aawitin. Gloria in excelsis Deo. Hallelujah, aawitin. Gloria in excelsis Deo. Bawat Pasko na nagdaan ay hindi nagbabago ang pangako niya mula noon. Magpahanggang ngayon mula kay lolo, lola, nanay, tatay, tito, tita, ang buong pamilya. Pinagpala ng biyayang dulot ng maligayang Pasko. 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 Wow, 20 plus artists coming together, bringing us and reminding us what the true essence of Christmas is all about. Biyaya ng Pasko. Yes, sana tanggapin nating lahat ang tunay na biyaya ng Pasko. No? Well, if you want to watch that music video over and over again, pwedeng-pwede. You can catch it on Reverb Worship PH's Facebook page and YouTube channel. Mag-like na rin kayo sa ating Reverb Worship PH Facebook page at mag-subscribe sa Reverb Worship PH YouTube channel. Pwede nyo ring mapakinggan ang biyaya ng Pasko sa Apple Music, Spotify, iTunes Store, and other music platforms. Ang suporta nyo ay isang biyaya sa amin ngayong Pasko. Kaya, thank you so much. This Christmas and New Year, let this verse reverberate in our hearts. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Let the message about Christ in all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Colossians 3:15 and 16. Mula sa CBN Asia Family of Ministries, Merry Christmas! And a prosperous New Year! Bye! 18 taon ng caregiver si Raquel sa Israel. Napamahal na siya sa Israel at sa mga Hudyo. Sobra-sobra pong nakakaawa ang ginawa nila. There was a cyst on my left vocal cord. Paano na ako kakanta? Paano na ako makipag-communicate? That would be lost income. Ang susunod na story ay kwento ng parents ng isa sa members ng sikat na P-pop group sa bansa. Kaya abangan nyo yan.